At para po sa ating weather update ngayong Martes, upang bigyan po tayo ng balita tungkol sa panahon, ganun na partikular nga po sa Super Typhoon Nando, at ganun rin po yung paparating na isa pa pong sama ng panahon na sa ating pong linya ng telepono, ang meteorologist mula po sa Pag-asa na si Mr. John Lalo. Good morning po, Sir John. Morning, sir. Magandang umaga po at ganoon din po sa ating mga taga-subaybay. Nasa 265 kilometers west ng Calayan, Cagayan na po itong si Super Typhoon Nando. Medyo lumalayo na po siya sa ating kalupaan pero nandun pa rin yung epekto niya tulad po ng binabanggit natin kanina. Also, yung lakas ng hangin na nandun sa kanyang mata o sa sentro ng bagyo ay umabot pa rin ng 185 kilometers per hour at pagbugso o biglang ang paglakas ng hangin sa paligid nito na umaabot ng 230 kilometers per hour. Pakanduran o westward pa rin yung pagkilos nito sa bilis na 20 kilometers per hour at sa mga susunod na oras ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, nakataas pa rin naman sa signal number 3 yung ating mga kababayan dito sa Ilocos Norte, northwestern portion ng Apayao, northwestern portion ng mainland Cagayan, at kasama rin yung western portion ng Babuyan Islands. Yung signal number 3, maabot po yan ng 89 to 100 kilometers per hour, kaya posible pa rin na maapektuhan tayo kapag tayo ay kasama doon sa mga nabanggit na lugar. And yung signal number 2 naman, dito sa Batanes, natitirang bahagi ng Babuyan Islands, northern and central portion ng Cagayan, Kalinga, natitirang bahagi ng Apayao, Abra, western portion ng Mountain Province, northern portion ng Benguet, Ilocos Sur, northern portion ng La Union. At signal number 1 sa natitirang bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern and central portion ng Aurora, at Mountain Province, Ifugao, rest of Benguet, natitirang bahagi ng La Union, Pangasinan, northern portion ng Zambales, northern and central portion ng Tarlac, northern and central portion ng Nueva Ecija. Yes po. Sir John, so tama nakalabas na po ng PAR itong bagyong Nando, pero mayroon pa pong paparating na isa pa pong sama ng panahon, sir? Opo, yes, tama po, papalabas pa lang po, pero hindi pa po siya nakakalabas. Pero yung paparating po na isa pang minomonitor natin ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. At kung papasok naman po ito, ay papangalanan natin itong Opong. May potential po ito na mataas na tsansa na mag-develop, naka-high category siya. Ibig sabihin, within the next 24 hours ay malaki na yung posibilidad na ito ay naging isang ganap na bagyo. At magdadaan po ito pa northwest, babaybayin niya yung karagatan natin sa Eastern Sea o Philippine Sea sa silangang bahagi ng ating bansa. Tatahakin niya yung Eastern Visayas o kaya naman ay yung eastern coast ng Southern Luzon o particular na yung Bicol region. And yung paglakas niya, ano ba yung magiging maximum category niya, ay tinitignan pa po natin sa kasalukuyan. Posible na umabot ito ng tropical storm. Pero again, maaari pa po ito na magbago kaya manatili po tayong updated sa mga ilalabas pa na Pag-asa na update patungkol dito. Alright, so Sir John, itong sama ng panahon nito, pagpasok nito, bagyo na. So bagyo na ba ito outside PAR o pagpasok pa lang po ng PAR? Ito pong bagong paparating. Opo. Naka-LPA pa rin po na merong high chance. Okay. So iba po ba yung direksyon na tatahakin? Hindi naman po yung direksyon ni Nando? Opo, mas mababa po itong LPA na to o magiging si Opong. Alright. Well, Sir John, paalala nyo na lamang po sa ating mga manunood na papalabas pa lang po ng PAR itong Nando at may paparating pong bagong bagyo, sir. Opo, yung aftermath o yung mga pag-ulan na posible pa rin nating maranasan dahil sa extension ng kaulapan na associated dito kay Bagyong Nando ay magdudulot pa rin ng mga pag-ulan. Even yung dito sa Metro Manila ay may mga hangin pa rin na nagko-contribute para mas ma-enhance yung southwest monsoon. Pero until today na lang po yung mga yung hangin na binabanggit natin na ito at saka yung aftermath. So gusto natin na paalalahanan nung previously bago lumapit si Nando ay paulit-ulit po natin sinasabi na gawin na natin yung dapat nating makakaya natin gawin para mabawasan yung posibleng maging epekto nito sa atin at ganoon din naman yung damages sa ating properties. At ganoon din naman habang paglabas na ay kung tayo ay nasa shelters pa rin or yung evacuation center ay wag po tayo munang lumabas kapag hindi pa pinapahintulot ng ating mga DRRM officers. At mag-ingat po tayo, halimbawa na pinalaw na tayo bumalik sa ating mga bahay, lalo na yung mga kawad ng kuryente at yung mga dadaanan natin. At maging may updated pa rin po tayo sa mga updates. Halimbawa, yung mga advisory natin, rainfall, and ganoon din sa thunderstorm. At yan po yung ating paalala mula sa DOST Pag-asa. Sir John, for all throughout this week, asahan natin na uulanin pa rin even dito sa Metro Manila.
Bagya pong mababawasan ngayong mga susunod na araw bukas at saka sa Wednesday. Wednesday po bukas. And then sa Thursday, ito po yung pinakamaagang time para makaka-apekto na yung LPA na binabanggit natin. Unang makaka-apekto po yan sa Eastern Visayas or sa Bicol region. So magkakaroon na naman po tayo ng mga pag-ulan. Pero bahagya naman po mababawasan for at least 1 to 2 days yung mga pag-ulan natin, lalo na sa western part ng ating bansa. Well, maiba ako, sir, kasi syempre kahapon yung Nando, umabot ng signal number 5. Tapos ito may parating na namang sama ng panahon. I wonder yung mga facilities ng mga pag-asa na located sa iba't ibang lugar na posible ring naapektuhan ng itong mga bagyong ito. Ay, kamusta naman po, sir? Opo, by God's grace po ay okay naman po yung ating Doppler radar, lalo na doon sa Apari Station. Crucial po kasi yung mga radars natin para matulungan po tayo na ma-identify kung nasan exactly itong mga lokasyon ng mga circulation o bagyo, ganun din yung mga thunderstorm. At okay naman po ito, pero may mga sira lang po tayo ng mga radars currently. Halimbawa yung sa Tagaytay radar natin, na sobrang mahalaga din po sa atin. Pero, well, despite those challenges, ay ginagawa naman po natin yung ating best na magawa po yung ating mga dapat na issuance, and then yung quality din po. Ginagawa po natin best natin na mas ma-improve yung ating mga products. Walang tatot, maraming salamat po sa update tungkol po sa ating panahon. Nakapanayan po natin si Pag-asa Weather Specialist Ginoong John Manalo. Thank you po, Sir John.